Mga ka-Erts, kumusta kayo? Welcome back sa ating panibagong mainit, emosyonal, at talagang pinag-uusap ang reaction video dito sa ating channel. At idol, hindi biro ang topic natin ngayon dahil usap-usapan na naman ang tambalang sinusubaybayan ng marami, ang EDCY. Pero teka, ano nga ba ang totoong nangyayari? Bakit biglang may mga lumalabas na haka-haka na tila ba wala na raw pag-asa ang tambalang ito? Sa mga nakaraang araw, napansin ng mga netizens ang kakaibang pagbabago, hindi na ganoon kadalas ang interaction, tila may distansya, at higit sa lahat, may mga pahiwatig na nagdulot ng pagdududa sa mga solid supporters ng EDCY. Alam naman natin kung gaano kalakas ang hatek ng tambalang ito, mula sa kilig, saya, hanggang sa inspirasyon na ibinibigay nila sa kanilang mga tagahanga. Kaya naman hindi maiwasan na maraming masaktan at magtanong, ano na ba talaga ang nangyayari? At eto na nga idol, mas lalong uminit ang isyu nang may kumalat na pahayag na mismong si Viancy daw ang nagsabi ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Isang linya, isang emosyon, na parang nagsasabing may malalim na pinagdadaanan. Kaya naman ang tanong ng bayan ngayon, totoo na bang tapos na ang EDCY? O baka naman may hindi lang tayo alam sa likod ng kamera? Hindi rin mawawala ang pangalan ni Kailangap Rab sa usaping ito. Marami ang nagtatanong, may chance pa ba na ma-vlog ulit si Viancy? May pag-asa pa bang maibalik ang dating samahan? O tuluyan na bang mag-iiba ang direksyon ng bawat isa? Mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot, pero patuloy na hinahanap ng mga netizens. Pero mga idol, bago tayo magpadala sa emosyon, tandaan natin, hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay buong katotohanan. Minsan, may mga bagay na kailangan munang unawain bago husgahan. Kaya sa video na ito, himay-himayin natin ang mga pangyayari, titignan natin ang bawat anggulo, at susubukan nating alamin kung saan nga ba patungo ang kwento ng EDCY. Kaya kung isa ka sa mga solid supporters, kung ikaw ay naguguluhan, nasasaktan, o umaasa pa rin, samahan mo ako sa video na ito. Dahil dito sa Ka-Erts TV, hindi lang tayo basta nanonood, nag-aanalisa tayo, nag-iisip, at higit sa lahat, nagbibigay ng respeto sa bawat taong involved. Handa na ba kayo mga idol? Dahil sa susunod na segment, sisimulan na nating busisiin ang mga detalye na posibleng magpabago sa pananaw ninyo sa isyong ito. Let's go! Mga ka-Erts, dito na tayo sa mas mainit na parte ng usapan. Dahil kung sa segment isang ay inilahad natin ang kabuuang sitwasyon, ngayon naman ay sisilipan natin ang mga detalye na talagang nagpasabog ng emosyon sa mga netizens. Ang umano'y pahayag ni Viancy na siyang naging mitya ng isyong, wala na nga bang pag-asa ang EDCY. Ayon sa mga kumakalat na clips at screenshots, maraming netizens ang nakapansin na tila may pagbabago sa tono at kilos ni Viancy. Hindi na raw ito katulad ng dati na puno ng sigla at openness pagdating sa tandem nila. May mga pagkakataon pa raw na parang iniiwasan na niya ang ilang tanong tungkol kay Edo. At dito na nagsimula ang iba't ibang interpretasyon, may nagsasabing pagod na raw siya, may iba namang naniniwalang may pinagdadaanan lang, at meron ding diretsahang nagsabi na baka ito na ang simula ng pagtatapos. Mas lalong uminit ang diskusyon nang may lumabas na linyang sinasabing galing mismo kay Viancy, isang pahayag na tila may bigat at lalim. Hindi man ito direktang nagsasabing tapos na, pero ramdam ng marami ang sakit at paglayo sa mensahe. Kaya naman ang mga fans, hati ang opinyon, may umaasa pa rin, pero marami na rin ang nagsasabing kailangan ng tanggapin ang realidad. Pero mga idol, dito tayo dapat maging maingat. Dahil sa mundo ng social media, isang clip lang na putol o kulang sa context ay pwedeng magmukhang ibang-iba ang ibig sabihin. Hindi natin alam kung ano ang buong kwento, kung ano ang nangyari bago at pagkatapos ng pahayag na iyon. Kaya hindi agad-agad pwedeng magbigay ng final judgment. Samantala, napansin din ng ilang netizens na si Edo ay tila nananatiling tahimik sa gitna ng issue. Walang direktang sagot, walang malinaw na pahayag, at ito'y lalong nagbigay ng misteryo sa sitwasyon. Para sa iba, baka respeto ito sa kung ano man ang pinagdadaanan ni Viancy. Pero para sa iba naman, ang katahimikan ay parang kumpirmasyon na may hindi magandang nangyari. At syempre, hindi mawawala ang tanong tungkol kay Kailangap Rab. Dahil kung matatandaan natin, malaking bahagi siya sa mga kwentong bumubuo sa mga ganitong tandem. Kaya marami ang nagtatanong, may alam ba siya sa tunay na estado ng EDCY? At kung sakaling may lamat na nga, siya ba ang magiging tulay para maayos ito? Habang tumatagal, mas damadami ang haka-haka,
mas umiinit ang diskusyon, at mas nagiging emosyonal ang mga taga-subaybay. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw, maraming tao ang invested, maraming umaasa, at maraming gustong malaman ang katotohanan. Kaya sa susunod na segment mga idol, mas lalalim pa tayo. Titingnan natin kung may mga senyales ba talaga na matagal nang umiiral ang problema, at kung ano ang mga posibleng dahilan kung bakit umabot sa ganitong sitwasyon ang EDCY. Huwag kayong aalis, dahil mas lalong iinit to. Mga ka-Erts, kung akalain nating biglaan lang ang lahat, baka nagkakamali tayo. Dahil kung babalikan natin ang mga nakaraang kaganapan sa EDCY, may mga maliliit na senyales na ngayon lang natin mas napapansin, mga detalye na noon ay parang wala lang, pero ngayon ay tila may ibig sabihin pala. Isa sa mga unang napansin ng netizens ay ang pagbabago sa kanilang interaction. Dati, ramdam na ramdam ang natural na kulitan, lambingan, at connection sa bawat vlog. Pero habang tumatagal, may mga pagkakataon na tila naging formal na ang kanilang samahan, parang may distansya na hindi maipaliwanag. Hindi man ito halata sa lahat, pero sa mga matagal ng sumusubaybay, malinaw na may nagbago. May mga pagkakataon din na napansin na hindi na sila gaanong nagkakasabay sa mga content. Kung dati ay halos palaging magkasama, ngayon ay may mga vlog na hiwalay na ang kanilang galaw. Para sa iba, normal lang ito dahil sa kanya-kanyang schedule. Pero para sa iba, isa na itong senyales na unti-unti nang nagkakaroon ng pagitan. At syempre, hindi rin mawawala ang factor ng pressure mula sa fans, sa expectations, at sa image na kailangang panatilihin. Tandaan natin, hindi biro ang maging bahagi ng isang sikat na tandem. Lahat ng galaw mo, binabantayan. Lahat ng salita mo, binibigyan ng kahulugan. Kaya minsan, kahit gusto mong maging totoo sa sarili mo, napipilitan kang magpigil. Posible rin na may personal na pinagdadaanan ang bawat isa na hindi nila kayang ibahagi sa publiko. Hindi natin alam kung ano ang mga bagay na kinakaharap nila behind the scenes, mga problema, desisyon, o emosyon na mas pinipili nilang sarilinin. At bilang mga manunood, limitado lang ang nakikita natin. May ilang netizens din ang nagsasabi na baka nagkakaiba na sila ng direksyon. Habang tumatagal, nag-iiba ang priorities ng tao, maaaring may gustong mag-focus sa personal growth, sa pamilya, o sa ibang opportunity. At kung hindi na pareho ang landas na tinatahak, natural lang na magkaroon ng pagbabago sa samahan. Pero mga idol, kahit maraming posibleng dahilan, hindi pa rin sapat ang mga ito para sabihing tapos na talaga ang lahat. Dahil sa bawat kwento, laging may dalawang panig. At hanggat wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa kanila mismo, mananatili lang itong haka-haka. Ang mahalaga ngayon, maging bukas ang isip natin. Huwag agad husgahan, huwag agad mag-conclude. Dahil sa likod ng bawat isyu, may mga taong totoong nasasaktan, nahihirapan, at nangangailangan ng respeto. Kaya sa susunod na segment mga ka-Erts, pag-uusapan naman natin ang papel ni Kalinga Prab sa sitwasyong ito. Siya ba ang magiging susi para maayos ang lahat? May chance pa bang maibalik ang dating samahan? O ito na nga ba ang tuluyang wakas ng EDCY? Abangan nyo yan, dahil mas lalong magiging interesante ang usapan. Mga ka-Erts, matapos nating himayin ang lahat, mula sa mga pahayag, reaksyon ng netizens, hanggang sa mga senyales na napansin, isang malaking tanong pa rin ang nananatili, tapos na nga ba talaga ang EDCY? Sa totoo lang mga idol, wala pa tayong malinaw at direktang sagot mula mismo kina Edo at VNC. At hanggat wala pa silang opisyal na sinasabi, mananatili lang tayong nasa gitna ng mga haka-haka, opinyon, at interpretasyon. Pero isang bagay ang sigurado, may pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay hindi kayang itago ng kamera. Pero alam nyo, hindi lahat ng pagbabago ay katapusan. Minsan, ito ay pahinga. Minsan, ito ay pag-aayos. At minsan, ito ay simula ng bagong kabanata. Marami sa atin ang nasanay sa kilig, sa saya, at sa magandang samahan na ipinakita ng EDC. Kaya normal lang na masaktan kapag may nararamdamang lamat. Pero bilang tunay na supporters, hindi lang tayo nandyan sa saya, nandyan din tayo sa panahon ng pagsubok. Hindi para manghusga, kundi para umunawa. Ngayon, pagdating naman kay Kalinga Prab, maraming nagtatanong kung pwede pa ba siyang mag-vlog kay VNC. Ang sagot dyan mga idol, posible. Dahil kung pagbabasehan natin ang nakaraan, si Kalinga Prab ay hindi lang content creator, isa rin siyang taong tumutulong,
nagiging tulay, at minsan ay nagiging gabay sa mga taong nasa paligid niya. Kung sakaling may hindi pagkakaunawaan, posible pa ring magkaroon ng pag-uusap. Posible pa ring maayos. At kung mangyari man iyon, malaki ang chance na si Kailan Gaprab ang maging daan para muling magkaayos ang lahat, kung gugustuhin ng bawat isa. Pero kung sakali mang hindi na talaga maibalik ang dati, kailangan din nating tanggapin. Dahil ang bawat tao ay may kanya-kanyang desisyon, kanya-kanyang landas, at kanya-kanyang kaligayahan na dapat sundin. Sa huli mga ka-Erts, ang tunay na tanong ay hindi kung matatapos ba ang EDSI, kundi kung paano natin susuportahan sina Edo at Viancy bilang mga individual. Dahil kahit mawala man ang tandem, hindi nawawala ang respeto at pagmamahal na dapat nating ibigay sa kanila. Kaya sa mga umaasa pa, okay lang yan. Sa mga nasasaktan, naiintindihan namin kayo. At sa mga handa ng tumanggap, saludo ako sa inyo. Patuloy lang tayo sa pagsuporta, pero huwag kalimutang maging responsable sa ating mga sinasabi at pinaniniwalaan. Dahil sa dulo ng lahat, tao pa rin sila, hindi lang content. Ako si Kuya Ers, at ito ang inyong Ka-Ers TV, nagbibigay linaw sa likod ng bawat kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat mga idol, at hanggang sa susunod na kwentuhan.